Available online, murang foldable na bisikleta with free helmet pa. Pero matapos mong mag-add to cart at magbayad, sumemplang ka na agad. Dahil ang online seller, isa palang online scammer. Para makatipid, naisipan ni Jerome na maghanap ng mga murang bisikleta online hanggang sa ma-browse niya ang isang post na nagbebenta ng foldable bike sa halagang 1,700 pesos lang. At lalo pa raw siyang naengganyo nang makitang with free helmet pa. Agad daw niyang minessage ang seller at mabilis naman daw itong sumagot. Nang magkasaraduhan na, agad pinadala ni Jerome ang 1,700 pesos via mobile o e-wallet. Pero after few minutes, bigla siyang binlock ng seller. Naku po! It's a scam pala! Dumulog si Jerome Nepomuceno sa resibo para ireklamo ang naranasang panloloko online. Paano nagsimula yung transaksyon niyo? Kwento mo sa akin. Yun nga po, since nag-chat na po ako sa kanya, nagkaroon na po kami konting conversation, kinukuha ko na po yung address niya para ako na po magbubook. Parang gusto niya, siya yung maunang mag-book. Napalalabasin niyang nagbo-book na siya, yun na, kukunin niya ng information mo. Nung sinabi ko, sige, ganito na lang, nauna ka na. Picturean mo na lang yung rider na nakasakay na tong bike at siya namang isisend ko yung pera po sa inyo. Binayaran ko na po nung pag-alis na daw yung pagbayad ko na, sinabi nung seller, nakaalis na. Nagpadala pa raw ang scammer ng litrato ng nakatiklop na bisikleta na sakay-sakay na sa isang motor. Parang ready to be delivered na. Legit po yung dating. May tumawag po sa akin at sinundan din ng text na nagpakilalang rider po. Na wari ko parang kasabot lang din itong itong seller po Tumawag. Sabi niya, "Sir, nandito na po ako sa pick-up location." Nakita ko naman, okay naman po yung item, ito ganyan. O sige po, gato na lang, pakisakay na lang po. Pero nang tawagan at tanungin na raw ni Jerome ang seller kung nasaan ang rider, naku! Nang ghost rider na ba? Tapos wala na, hindi na po yung sumasagot. Sabi ko, "Ma'am, kamusta na po?" Wala na po, hindi niyo na po ako na-entertain po nun. Ang 1,700 pesos inutong pa raw pala ni Jerome sa kanyang bayaw. At ano po ngayon ang naramdaman ninyo? Talagang disappoint po kasi buo yung loob ko na na binigay dun sa tao po Pero hindi tumigil si Jerome para sikaping mabawi ang pera niya. Tinawagan niya ang number na pinadala niya ng pera. Dito niya napag-alaman na sa isang sari-sari store pala nakarehistro ang e-wallet number. Ayun po talaga yung pinagsendan ko Ma'am, kasi nagsend po ko ng 1,700 yan. Ang sabi niya, may nagsend nga yan, pero naklin na rin yan kanina. Sabi ko, "Ma'am, para po kasing naloko ako. Kilala niyo ho ba yung nag-claim dyan?" May nagpunta dito, 2 tao, magkaangkas sa isang motor. Yung babae po ay angkas, ang lalaki naman siyang driver. Sabi ko, "Ma'am, baka kilala niyo po?" Hindi ko kilala. Tapos sabi ko, "Ma'am, tulungan niyo po ako. Malamang po, ako po yung nais." Para matulungan si Jerome, pinadala ng may-ari ng tindahan ng closed-circuit television o CCTV footage kung saan makikita ang isang babae at isang lalaki na nag-claim di umano ng 1,700 pesos na ipinadala ni Jerome bandang 5:30 ng umaga nitong November 15, 2023. Ano ang matutuklasan niyang laman ng CCTV? Siya na kaya ang taong nanloko kay Jerome? Bumili si Jerome ng isang foldable bike online sa halagang 1,700 pesos. Pero ang seller, isa palang scammer. Dahil matapos niyang ipadala ang pera, hindi na ito nagparamdam. Jay, may dala kang mga resibo, yung pruweba ng iyong reklamo. Opo. Ito yung gulong. Opo. Ito yung rider, naka-helmet pa. Opo. Sabi ko, picturean mo yung rider na nakasakay na at siya namang isisend ko yung pera. Natunto ni Jerome ang tindahan kung saan kinash out ang ipinadala niyang pera. Ibinigay rin sa kanya ang kopya ng CCTV ng mga taong kumuha ng ipinadala niyang 1,700 pesos. At nang silipin ang kuha ng CCTV, kitang-kita ang mukha ng lalaking nagka-cash out ng pera ayon sa tindera. Gamit daw ng mga ito ang reference number ng payment ni Jerome. Kinuha ang pera bandang 5:30 ng umaga nitong November 15, 2023. Tinatanong ng may-ari ng tindahan o yung bantay po nun, sabi niya, "Anong pangalan mo?" Hindi binibigay po. QR lang po talaga. Doon na po natapos yung transaction nila. Ito bang seller na ito, palagay mo, unang beses niya itong ginawa sa'yo? O meron na siya na biktima noon?
Sa palagay ko po, hindi. Tama ang hinala mo, Jerome! Sa aming pagmamanman sa scammer na inireklamo ni Jerome, napag-alaman ng resibo na hindi lang si Jerome ang na-scam at nabudol ng seller ng bisikleta. Ang biktima nakapag-post pa sa social media ng kanyang naging karanasan sa parehong seller na nanloko kay Jerome. Ayon kay Maricel, minadali pa raw siya nitong mag-send na ng pera para sa in-order niya. This time, isa namang electric scooter ang ibinebenta ng parehong seller. Yung bike ko na yun, bibili ko sana para sa anak ko na 5 years old. Inaapuran niya ako na mag-settle ng payment dahil marami daw nag-aabang para sa item na yon. Tulad ni Jerome, pinadalan din daw ng seller si Maricel ng larawan ng rider na magde-deliver ng electric scooter. Uy, always prepared, ha? May pinicturan po siya na nakakarga na sa motor yung item. Kaya naniwala naman sir ako na legit talaga siya. Kasi may kasabot pa siyang rider. Sumunod nagpadala na raw ng 2,200 pesos online si Maricel at pagkatapos, pinlock na siya ng scammer. 3 hours na, wala na. Nung tinracer namin pinapatrace, parang tindahan lang daw sir yun. Sa Imus naman siya nakalocate. Ang gusto ng mga naging biktima, mapanagot at matigil ang ginagawang panloloko ng online seller. Agad nakipag-ugnayan ang resibo sa National Bureau of Investigation o NBI. Kasama ang resibo, kinunan na salaysay si Jerome tungkol sa naranasang pambubudol. I-turn over din niya ang mga hawak na resibo o ebidensya laban sa suspect. Kasama ang CCTV footage kung saan nakunan ng video ang mga sinasabing scammer. Nangako naman ng NBI na tututukan nila ang kaso para matigil na ang panloloko ng scammer. Tingnan natin kung yung item ba na binebenta is worth it ba para dun sa presyo. Kung may doubt tayo, you have to trust your instincts. Alamin natin kung sakali na magrereklamo tayo, alam ba natin yung lugar ng tao? Alam ba natin yung tunay na pangalan? Huwag tayong magbibigay ng advance payment. Ang isang risk diyan kahit kahit cash on delivery o COD, kung nagkaroon ng defect, kanino tayo magrereklamo kung di natin alam yung mismong lugar niya? Hindi kami tumitigil na hanapin ang mga taong ito at mabigyan ng tamang leksyon. At ibibigay natin sa kanila ang tamang justice para dito sa mga victims. Ang susunod na step namin, alamin namin, tukuyin namin kung sino talaga yung taong gumagawa nito. Posibleng maharap sa kasong paglabag sa cybercrime law ang sinumang sangkot sa panloloko online. Para sa akin, masaya naman ako kasi sa tingin ko, isa akong pwede maging instrument kasi dito na matigil yung kalokohan na ginagawa ng mga katulad din ng mga yun nga yung scammer.